Magandang gabi po sa inyong nanonood dyan. Ako po si Henry Samonte, independent candidate dito sa labanan ng mga mayor dito sa Quezon City. Ako'y nag-iisa lang. Wala akong kakampi rito. Ang ginagamit ko lang na kasangkapan dito, itong monitor, itong CPU, printer, saka mayroon din ang scanner doon. Bibigyan ko kayo ng halimbawa ng kung paano ko nag-print out. Dali lang. Ang ginagamit ko kadalasan na papel, mga scratch paper. Ito yun. Ito, makikita ninyo na dito may sulat. Matagal ko nang tinago ito. Nilagay ko lang doon sa sako. Ito pa nga yung iba. Nakita niyo mga gusot-gusot na yung mga scratch paper yan. Ito, ilalagay ko ito sa printer, yung ganitong computer. Yan. Ito, makikita ninyo rito, may mga litrato. Ang ibig sabihin nito, nagsisimula na mag-print yung printer. Ayan, unti-unti nang gumagalaw rito. Ang kinalabasan yan, ganito. Ito ang mga political ads ko. Makikita mo nyo sa likuran, puro mga scratch paper lang ang ginagamit natin dahil hindi tayo pwedeng makipagsabayan doon sa mga milyonaryong kalaban doon. Hindi ka naman kalaban sila personal, kundi matunggali sa pagtakbo sa bilang mayor ng Quezon City. Ngayon, pagkatapos kong ma-print out, ang mga ganito, nakikita nyo rito. Puro mga scratch paper. Hindi ako kasing yaman ng mga kalaban ko. Alam naman ninyo mga katulad ni Herbert Bautista, suportado ng City Hall yan, Quezon City Local Government. Hindi ko naman inaapi yung sarili ko para iboto ninyo, kundi pinaliliwanag ko lang sa inyo kung anong katotohanan na ako'y pangkaraniwan tao lamang. Ako'y may pamilya, may anak, at siyempre, retired na ako, walang paggagalingan ng pera. Pagka ito'y ginamit ko sa kampanya, gutom ang abot namin. So, makikita nyo ngayon na lilipat ako. Itong mga print out na ito, nililipat ko rito. Ayan, makikita nyo rito na napakaraming scratch dahil kung isa, inaabot ako hanggang alas 4 ng umaga. Inuulit ko, wala akong kasama dito. Kaya ako na mismo ang gumagawa nito. Tulog na nga yung lahat. Samantala na ako, isipa. Ayan. Ang unang proseso nito, gagawin natin. Puputulin natin yan. Yan. Medyo, yan. Pa. Itong kasunod, yan. Nagagawa natin yung ata. Nakita mong yung isang kandidato, wala naman siya ron. May malaki siyang tarpulina diyan sa tatalon. At yung mga kasama niya na nangangampanya para sa kanya, namigay ng kalendaryo, namigay ng salamin, at mayroon pang nagdala pa ng mga doktor upang tignan yung mga may sakit at nagbigay ng alam naman ninyo, bawal yan, di ba? Oo. Kaya lang, ang nangyayari ngayon kung sino mga may matataas ang katungkulan, hindi na ay ginagalang yung
batas. Yung katulad ko na wala naman ako suporta kahit na kanino, siyempre nag-iingat ako. Kung gano'n na nangangampanya sila, alam naman ninyo, wala pang March 2026 kung kailan magsisimula ng kampanya. Doon naman yung tagtat na ng mga tapiling lahat ng mga kuwan natin, kali. Na nga lang, dito sa nakaraan, pinagbawal na ng city government na magkaroon ng mga political ads sa mga kalye. Kaya lang hindi pa rin nasusunod. Ngayon, lantaran na. Hindi lang nagpapakilala ng mga Merry Christmas at saka mga Happy Graduation at Happy Valentine's. Ngayon, talagang nakalagay for mayor. Kung gano'n na lang mangyayari at ako'y babagal-bagal, maiiwanan ako. Ang hirap lang sa akin, hindi ko kayang bumili ng tarpaulin. Kaya ito na lang mga, scratch paper yung ginagamit ko. Pagka nagkamali, buti na lang minsan nailagay ko na ganyan, pagkagayan ko, buti nakita ko, daliri ko pala mabubutol na. Yan. Lalaban tayo, huwag kayong mag-alala. Alam niyo ang kwan dito, hindi na pwede yung mga dole out na katulad ng mga pamigay ng mga bagay-bagay sa pera. Dapat ang laban dito, prinsipyo, kung anong plataforma mo. Dahil naalala niyo si Mark Jimenez. Sa laki ng pera niya, naging congressman siya rito. Kaya nakakalungkot na ang may pera, siya palagi ang nagwawagi dahil yung quality ng mga butante natin, nakakalungkot na sabihin. Kaya lang, mas minamahalaga nila yung pera, yung mga mga pamigay, kesa yung tunay na layunin ng isang kandidato. Itong mga nagbibigay niyan, alam naman natin, binagsagan na nga tayo na the most corrupt na bansa dito sa Asia. Hindi lang sa Asia, kundi sa buong mundo na pinaka-corrupt na tayo. Kailan po pa tayo magbabago nitong ugali natin? Dito pera-pera. Kaya nga ako pumasok sa politika. Dati hindi na ako bumoboto, pinapabayaan lang. Kaya lang lalong lumalala Kailangan mayroong pumigil sa mga corrupt na official sa gobyerno. Hindi na natin pwedeng palagpasin. Paano naman yung mga anak natin? Gusto ba ninyo na lumaki yung mga anak natin na hinanakaw yung mga binabayad natin sa buwis? Gano'n na nangyayari dito. Tingnan nyo, napabayaan natin si PGMA. Ngayon, 2 billion ang binabayaran natin. Araw-araw yan, nagbabayad tayo ng interest. Ang gobyerno natin, wala na tayo sa demokrasya. Bakit ko masasabing wala na tayo sa demokrasya? Hindi na nakikinig ang mga matataas na pinuno natin sa gobyerno tungkol sa tunay nating problema. Katulad yan sa Scout Reyes. Pinaganda ni, parang American style, mini park. Ang tanong ngayon dito, bakit hindi na muna unahin yung mga, ako nakaapunta na ako sa mga depressed area, bakit hindi nga unahin muna yung mga kalero na sira-sira, yung mga kanal nakalitaw? Tapos yung mga tubo ng gripo, ng tubig, kanya-kanya sila, isang tungkol yan, nakalatag lang yung sa kalye.